14 anyos na si Jericho. Alam niyang meron siyang kakambal, pero hanggang ngayon, hindi pa niya ito nakikilala. Kaya naman, hinahanap na niya. Sa isang kubo sa bayan ng Mati City sa Davao Oriental, may nakatirang binatilyo, ang 14 anyos na si Jericho na aminadong hirap sa buhay. Ngayon medyo magipit din dahil walang trabaho ang mama ko. Tapos yung mga kapatid ko na lang yung nagsusuporta sa akin sa pag-aaral. 4 na oras naman mula sa Mati City, ang bahay ng 14 anyos ding si Rainier. Nakakaluwag-luwag kahit paano, nakatira sa bahay na bato. Masagana naman, nakapag-aral na ako ng maayos. Incoming grade 9 na si Rainier na ang gamit sa online class, regalong cellphone ng kanyang tatay Ray. Habang si Jericho, dahil walang pampaaral, nahinto ng 1 taon. Kaya incoming grade 8 pa lang siya ngayon. Pagkatapos ng klase, ang libangan ni Rainier, online games. Si Jericho naman, sumasideline sa isang tindahan ng kanilang kapitbahay. Para magkapera ako tapos para mabili ko yung gusto ko na hindi ako humingi sa magulang ko. Lumaki man sa magkaibang bayan at hindi magkakilala, kapansin-pansin para silang pinagbiyak na bunga. Hanggang kamakailan lang, nag-cross ang kanilang mga landas. Yung isang kasamahan namin na lalaki, sabi niya sa akin, ate, halika nga dito, may patingin ako sa'yo. Parang may kamukha si Chunky. Pareha kami ng mukha, tsaka boses. Nagsimula kami magtanong-tanong, pareha rin kami ng detalye sa buhay. Ano ba ang ugnayan ni na Jericho at Rainier sa isa't isa? Bunso si Jericho sa 8 magkakapatid. Noon pa man, meron na raw siyang naririnig sa tunay niyang pagkatao. Sabi na, ba't matanda na papa mo? Ampun ka ba? Hanggang ang isa niyang kapatid may inamin. May kakambal kang nawawala. May kapatid pala akong nawawala. Ba't ngayon lang silabi nila na nag-10 years old na ako? Ba't pa nila tinago na may kakambal pala ako? Jericho, anak. Ngayon lang namin ipagtatapat sa ito. Hindi ka namin tunay na anak. Po. Hadlok ko, kasig mulakaw, mangita. Nya, gamay pa. Eskwela sa dong. Taong 2007 nung nakilala ni Nanay Delia ang isang lalaki. Naku ihatag sa imo nga. Unsa man, bata. Uy, mga anak lang mo inyo ihatag sa baboy. Nya, ang hilak man, bata. Lah, ayun na, ambi na lang na kay pasig ibutang ninyo sa bagnot. Ayan na, tumatawa na. Itinuring ni Delia at ng asawa niyang si Sebastian ang sanggol na tunay nilang anak. At nung nalaman na ni Jericho ang katotohanan, magkasama pangaraw sila ng kanyang tatay Sebastian na hanapin ang kanyang kakambal na ipinaampon daw sa isang tindera sa palengke ng Bato-Bato sa San Isidro, Davao Oriental. Nahanap namin siya sa loob ng palengke. Sabi niya, kita niya kamukha ko daw tapos nagtitinda lang daw ng gulay. Hindi namin siya nakita. Makalipas ang ilang linggo, ang di umano kambal ni Jericho, aksidente raw na nakita ng kanyang tatay Sebastian. Pag uwi ng papa ko, kininta niya. Nandun na kakambal mo sa bato-bato. Sabi ko na, sayang hindi niyo ako isinama. Plano na raw sana nila itong balikan. Pero ang kanyang tatay Sebastian, Namatay na lang siya. Sabi mo, samahan mo kung hanapin yung kakambal ko. Ba't ka nang iwan? Sige na lang, balang araw, hanapin ko din yung kakambal ko paglaki ko. samantala si Rainier naman dahil uniko iho, busog sa pagmamahal ng kanyang tatay Ray at nanay Cora. Lagi ring katuwang ng kanyang lola Emma sa pwesto nito sa palengke. Noon pa man daw, madalas na raw si Rainier na mapagkamalang may kamukha. Nagtaka nga kasi andito rin naman ako. Tapos may nakita silang, kala nila ako yon. Hindi ko nalang pinasin. Hanggang sa nito lang nakaraang linggo, laking pagtataka niya nung sa pinasyalan niyang park sa Davao, si Rainier
may nakitang kamukhang kamukha niya. Medyo ikalimod, no? At ipinagtapat na rin daw sa kanya ng kanyang nanay Cora na meron nga siyang kakambal. Di ako mapaniwala na may kambal pala ako kasi di nila sinabi sa akin na maaga. Pero ang lalo raw nagpayanig ng kanyang mundo, ang katotohanang hindi niya kadugo ang kinilala niyang ama't ina. Tao po. Mga magulang nila, ni Rainier, lumapit sa amin na hingi ng tulong kung pwede ba daw na iwan nila sa akin si Rainier. Naawag ako sa kanila sa kambal. Hindi ako nagkapagsabi sa kay Rainier na ganun, may kapatid siya, may kambal siya. Na-realize ko na malaki palang pasalamat ko sa kanila. Pinlaki na ako lang maayos. Dalawa sana sila, kaso sinabihan ko na kung pwede, iiwan mo na lang yung isa. Sinundan namin dun sa public market. Iniwan pala yung isa dun sa matanda na may maliit na tindahan. May hawak pa nga raw si Ray na isang litrato. Kuha niya sa kambal bago ang mga ito naghiwalay. Si Rainier na nga kaya ang hinahanap na kakambal ni Jericho? At siya na nga kaya ang hinahanap na ina ni na Jericho at Rainier? Ang makabagbag damdaming tagpo. Susunod na. Hinahanap ng 14 anyos na si Jericho ang kanyang kakambal. Hanggang sa gitna ng pamamasyal, nag-cruise ang landas nila ni Rainier. Pareha kami ng mukha, tsaka boses. Nagsimula kami magtanong-tanong, pareha rin kami ng detalye sa buhay. Doon na sila masinsinang nag-usap hanggang natuklasan nilang pareho rin sila ng birthday. September 25, alam rin niya nga may kambal siya, tsaka saan kinuha. Yung sinabi niyang location, doon rin ako nakatira dati. Noong una, nagkakailangan pa raw ang dalawa hanggang lukso na ng dugo ang nangusap. Medyo ikalimod, no? Ihag na yung ano, bravo mo. Nakahilak dugo. Tama kasi yung kitchen mo na. Hindi mo nga akalain, di ba nagtambay lang tayo, tapos magkita sila dito. Diyos ko, first time. Oh, mga bakit? Please kaning isa aware, pero kaning amo wala man. Hindi na siya kapag. Oh my God. Naiyak ako. Gaan yung pakiramdam sa kanya. Same talaga kami ng picture ng baby pa kami. Wala na akong balak magpa-DNA. Nag-video call kami, nagchat-chat rin kami. Anong ginagawa niya sa buhay niya ngayon. At na ako makita ulit yung kakambal ko dahil isang oras lang kami nagkasama doon sa Sleeping Dinosaur. Mahal talaga nilang isa't isa, kapatid. Samantala, nitong Huwebes, ang kambal muling nagkita sa pasyalan. Sa pagkakataong ito, kasama na ang mga pamilyang kumupkup sa kanila. Mare ni mama na ko. Ano nag-wait ako. Pa, thank you. Nahanap ko na din yung kakambal ko kahit wala ka dito. Pero ang isa pa raw palaisipan sa kanila, gayong hindi nila mga tunay na magulang ang kanilang mga kapiling, sino ang kanilang tunay na ama't ina. Pinalikan ng aming team ang lumang bahay kung saan iniwan ng tunay nilang ina si Rainier sa kinilala niyang ama na si Ray. Mora din ako ipasaka ang amahan ng inahan, Mora. Nani lang siya dire kay ipilin ang bata. Wala sila diri ang mga magtayon ron. Dabaw, wapo ko balo ka asa sa dapat sa Dabaw. Dito, may itinuro ang napagtanungan nilang si Jessie sa posibleng may alam sa kinaroroonan ng mga magulang ng kambal. Asa man ta pwede mangutan na, sir? Kana sa ihang iyaan ano niya, mayang kwan. May nakibalo. Mo nakabalo mo, kaya nakabalo. Sir, doon na to, sir. Pwede yapon.
Nay, ayong gabi. Good. Igiingon magud etong kaganiha nga ikaw si Ate Dedeng, tama ba, Nay? Si Diding natsahin daw ng kambal. Kaila ka sa inahan, Nay? Kaila. Abot sila diri uban ang mga bata bago pa nanganak yang mama. Nya pagkapila ka bulan, nanglakaw sila gibilin ang mga bata sa among silingan. Nya ang isa wala ko kabalo og asa gibilin, ingon man sa palengke, kambal, lalaki. Ayon kay Diding, ang inaraw ng kambal na Janet ang pangalan, matagal na raw wala sa Mati City. Ang huli nilang balita, lumipat na ito sa Samar kasama ang bago nitong mister. Agad na tumungo ang aming team sa bayan ng Basay sa Samar, kung saan daw nakatira ang di umano ina ng kambal. Mga asito niya na barangay, bakit nagtrabaho siya di nakabalay, di itong asawa, ban ko, third cousin ko. Ay, Maya-maya pa, nakaharap na nila ang babaeng ito. good evening po, Ikaw po, Himong. Janet. Siya na nga kaya ang hinahanap na ina ni na Jericho at Rainier? Kung oo, bakit niya nagawang ipamigay ang kanyang mga anak? Nasaan na ang ama ng kambal? Gusto ko sila makita ng personalan. Ang kasagutan sa mga susunod na linggo, sabay-sabay po nating antabayanan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.